Samantala, tinawag na budget-driven racket ni Vice President Sara Duterte ang planong bagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon naman sa ilang mambabatas, hindi tama na idikit ang issue ng impeachment sa budget deliberation dahil matagal na itong natapos ng Kamara. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Parehoan niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo lang, sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara, halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. Pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa Vice-Presidente. Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Sabi ng bise, handa naman siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.